Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, mga ka-analyze, pag-usapan ho natin ito hong ginawang paglusob ho ng National Bureau of Investigation or NBI dyan ho sa lungsod, lugar ho ng Davao City na kung saan mababa ang crime rate at free daw. At sino ang inaresto? Naloko na! Grabe kayo. Sus Mario Josep. Hindi man lang ba namo-monitor? Hindi man lang ba naiimbestigahan? Hindi man lang ba nagtatanong-tanong ang mayor nyo dyan sa Davao City na si Boy Suntukan na kung saan baka may pogo, baka may ganyan. Isipin nyo mga kababayan, mga ka-analyze, matapos ho magsabi ni Pangulong Bongbong Marcos nung mga nakaraan pa na wala na dapat pogo, abay may pogo mismo ho sa lugar lungsod ho ng pamilya Duterte. At sino ang inaresto? Nilusob ho ng NBI. Pakinggan ho natin mga kababayan, mga ka-analyze. Sa mga remnants ng mga pogo in Manila, nangungupo in illegal na Romualdez resign. Ano ba to? Bakit yun ang napunta? Excuse po mga kababayan. Okay. Kung computer sets na hinihinalang ginagamit sa illegal na operasyon ng pogo sa isang subdivision sa Davao City. Nako. 8 Chinese national ang inaresto. Aniya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao, exclusive. Hindi na nakapalag ang 8 Chinese national nang salakayin ng mga tauhan ng NBI ang bahay na ito sa isang subdivision sa Davao City. Tumambad sa mga otoridad ang higit 10 computer sets na hinihinalang ginagamit sa pogo operation. Online gambling umano ang ginagawa nila rito. We confiscate these computers and other paraphernalias necessary in their operation. Isa ito sa mga remnants ng mga pogo in Manila. Nangungupahan lang daw mga Chinese at 4 na buwan ang nag-ooperate. Paggabi sabi ng mga residente, maingay, no? Maingay. Sa subdivision, pag nalalasing dito sa subdivision, maingay, misigaw, and minsan may mga nag-aaway. Pero ayon sa isa sa mga nahuli, hindi nila alam na illegal ang kanilang ginagawa. Wow. Yes. I just come here 1 week. Just started here. Sa kabila niyan, posible silang maharap sa reklamong online gambling in relation to cybercrime law at posible rin silang ma-deport. Dadali na sila sa kustudiya ng NBI. Patuloy ang investigasyon sa posibleng mga protektor daw ng mga nahuling Chinese. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. So, ayun ho, maliwanag mga kababayan. May inaresto, nilusob ho ang National Bureau of Investigation na kung saan may pogo ho dyan sa Davao. Nako po, naloko na. Ito pala yung mababa ang crime rate. Mismong Davao may pogo. Sa bagay, di na tayo magtataka mga kababayan, mga ka-analyze. Isipin nyo, sabi ko nga sa inyo, ang daming inirereklamo ho ng mga DD shit dito sa Administrasyong Marcos. Kesyo, mahalang bilihin, mahalang ganito, mahalang ganyan, mahalang ganito. Na alam naman natin, hindi pa tayo pinapanganak sa mundong ibabaw. Yan ho yung pangunahing problema ng Pilipinas, mahalang bilihin. Walang nagdaang administrasyon na mura ang bilihin. Sinabi ko nga sa inyo, pinaliwanag ko na, may mga nakikita tayong mga picture, mga presyo ng bigas, presyo ng soft drinks, nung mga panahon ho ng lolo't lola natin na bata pa sila, nakatusok sa bigas ang presyo, 5 piso 1 kilo, ganito ganyan. Mura daw nung panahon na yon. Mura pagka tinignan mo ngayong panahon. Pero kung nandoon kayo sa panahon ng ating mga lolo't lola na bata pa sila, yung 5 piso 1 kilong bigas, mahal na yon. Kasi iba ang value ng pera noon sa value ngayon. So, yung binabanggit kay Pangulong Bongbong nireklamo, mahalang bilhin, mahalang ganito. Lahat ng nagdaang presidente administrasyon mahal, especially kay Digong nung pinirmahan niya, pinatupad niya ang sin tax law. Di ba? Nagmahalan lahat. Ultimo lasinggero. Pati mga king smoker.
nagreklamo sa mahal ng sigarilyo at mahal ho ng mga alak, mga emperador at emperador lights. Pero pag sinabing war on drugs, extrajudicial killing, pag sinabing pogo, pag sinabing torture, pag sinabing kidnapan, patayan dyan sa loob ng pogo, prostitusyon, Administrasyon Duterte. Pag sinabing missing sa bungero, Administrasyon Duterte. Ano pa? Pag sinabing mga patayan sa Negros Oriental, Calatebes, Calagub de Gamo, panahon ng mga Duterte yan. Yung mga yung mga taong nagpunta sa Senado na sinasabi mga biktima ng awayang mga pamilya gobyerno dyan sa Negros Oriental. Pag binabanggit ang kanilang mga pamilya, panahon ho ng Administrasyon Duterte. Ano pa? Ha? Oh. Yung gera doon sa Marawi. Oh, anong ginawa ni Digong doon? Dinura yung Marawi. Pinabayaan lang, hindi na na-renovate. Ano pa? Ang dami. So, pag sinabing niyang mga yan, Duterte lang. O isipin niya mga kababayan, si Magalong na taga Baguio, mayor, inamin niya nung nakaraang taon, may nakikiusap sa kanya na papapasukin ang pogo sa Baguio at bibigyan siya ng pera. Hindi pumayag si Mayor Magalong. Inoperan siya. Oh, hindi siya pumayag. Oh, si Mayor Magalong, lungsod lang ng Baguio yan, ha. Masasabi nyo ba na, kasi alam naman natin ang pogo pumasok dito sa Pilipinas yan dahil sa Administrasyon Duterte. Masasabi nyo ba na nang pumasok ang pogo rito sa Pilipinas at pinayagan ni Digong, masasabi nyo ba na walang natanggap si Digong sa mga nag-operate ng pogo? Masasabi nyo ba? Di ko naman sinasabi na si Mayor Baste Duterte nakatanggap. Dahil nagkaroon ng pogo sa Davao. Wala naman ako sinasabing gano'n. Basta si Mayor Magalong, bago magpapasok ng pogo dun sa loob, nagpaalam muna siya kanya at inoperan siya ng pera pero hindi siya pumayag. Pero wala akong sinasabi na si Baste, nagkaroon dyan dahil may pogo sa Davao. O ano masasabi nyo dyan? According pa nga rito kay General Torre, mga kababayan, nung siya ang director ng provincial director ng Region 11 dyan sa Davao, minamanipula ang mga report ng mga krimen dyan para masabi itong Davao at laging mataas ang antas nila sa usaping safety dyan sa probinsyang yan, minamanipula, hindi inilalagbook, hindi nire-report ang mga nangyayaring mga krimen or ano mga illegalities dyan. Tulad nitong pogong ito, nahuli sa Davao. Ano kaya ang masasabi rito ni Mayor Baste Duterte? Ano kaya masasabi niya na merong pogo sa kanyang lungsod at hindi niya nalalaman? Ano masasabi niyo dyan? Nako po, yan pala yung pinakaligtas. Yung nagrereklamo daw yung mga tao dyan. Maingay, may mga nag-aaway, according to sa mga katabi sigurong tenant. Yung pala pogo. Malupit, ano? Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog live. Maraming salamat po. Abangan nyo ulit kami sa Radyo Pilipinas every Saturday, Pilipinas time. Paki-follow nyo ang YouTube channel ng Radyo Pilipinas at ang kanilang Facebook page, Radyo Pilipinas, at mapapakinggan nyo rin kami sa radyo. Every Saturday yan, 5 p.m. to 7 p.m. Pilipinas time. At wag lang kami. Suportahan nyo mismo ang FB page ng Radyo Pilipinas, yung kanilang mga pagbabalita doon, pati sa YouTube channel ng Radyo Pilipinas. Wag lang programa namin na The Big Five ang inyong panoorin, pati kanilang mga programa, dahil sa Radyo Pilipinas, kayo makakarinig, makakabalita ng mga legit na news. Balita na hindi ho kayo mapipake news. Tulad ho ng mga iba't ibang mga nagpapakalat ho ng fake news dyan sa FB page. Maraming salamat mga kababayan. Kita-kita tayo ulit sa panibagong live vlog. Thank you very much. Bye-bye po.
God bless ating lahat. Araw ho ng Miyerkules. Bye-bye.